Noong 1424, isang hukbo ng 15,000 sundalo ang nagmartsa patungo sa pinaniniwalaan nilang tiyak na tagumpay. Higit na marami sila kaysa sa kanilang kaaway, mayroon silang mga elite na kabalyero at may partikular na plano upang kontrahin ang nag-iisang sandata na nagwasak sa kanila 9 na taon na ang nakararaan. Ngunit ilang oras lamang ang lumipas, ang kanilang hukbo ay nalipol. Ito ang kuwento kung paano ang isang maling akala ay humantong sa isang labanang napakadugo, kaya tinawag itong ikalawang Agincourt upang tunay na maunawaan ang napakalaking nakataya sa sandaling ito. Kailangan nating intindihin ang marupok na mundong pinangyarihan nito. Ilang taon lamang ang nakalilipas, ang hari ng Inglaterra na si Henry ang ika-5 ay nakamit ang imposible sa labanan sa Agincourt. Ang kanyang maliit na hukbo ay nalipol ang pinakamagagaling na kabalyero ng Pransya. Isang tagumpay na napakabuo, kaya pakiramdam nila ay isa itong banal na paghuhukom. Sa mga sumunod na taon, hindi lang nanalo sa labanan si Henry. Sistematiko niyang sinakop ang Normandy at pinasuko ang Pransya, na pumilit sa hari ng Pransya na hirangin siya bilang tagapagmana. Nakatayo siya sa rurok ng kapangyarihan, isang mandirigmang hari na muling gumuhit sa mapa ng Europa, ngunit ang mga hari ay mortal. Noong 1422, sa rurok ng kanyang kaluwalhatian, namatay si Henry ang ika-5 dahil sa dysentery at iniwan ang kanyang malawak na nasakupan sa mga kamay ng kanyang nag-iisang tagapagmana, ang kanyang 9 na buwang gulang na anak na si Henry ang ika-6. Ang pagkamatay ng isang leon ay naglalagay sa buong kaharian sa alanganin. Hindi pa makakapamahala ang isang sanggol, at ang anino ng isang henyo sa militar ay napalitan ng kawalang katiyakan ng isang rehensiya. Ang lalaking naatasang magpanatili sa marupok na imperyong ito sa Pransya ay ang kapatid ng yumaong hari, si John, Duke ng Bedford. Siya ay isang mahusay na tagapangasiwa at bihasang general, ngunit hindi siya si Henry ang ika-5. Ang aura ng pagiging hindi matatalo na bumalot sa mga Ingles ay naglaho na. Para sa mga Pranses, ito ay isang muling pagkabuhay. Ang kanilang tagapagmana, ang Dauphin Charles, ay nakita ang kanyang pagkakataon na mabawing muli ang kanyang kaharian, at ang paglaban ng mga Pranses ay nagsimulang muling sumiklab at hindi sila nag-iisa. Mula sa kabilang dagat ay dumating ang kanilang pinakamatandang kaalyado, ang mga Scots. Libu-libong elite na sundalong Scottish sa pamumuno ng mga makapangyarihang maharlika tulad nina Archibald Douglas at ang Earl ng Buchan ang tumawid sa Channel upang lumaban para sa panig ng Pransya. Sila ang ilan sa pinakamagagaling na propesyonal na sundalo sa Europa, sanay sa labanan at may matinding galit sa mga Ingles. Ang kanilang pagdating ay nagpabago sa hukbong Pranses na nagbigay dito ng disiplinado at matatag na pundasyon na wala sila noong Agincourt. Ang bagong puwersang Franco-Scottish na ito ay may tiwala sa sarili, makapangyarihan, at sabik na patunayan na tapos na ang panahon ng pangingibabaw ng mga Ingles. Nagawa na nilang talunin ang mga Ingles ilang taon na ang nakararaan sa labanan sa Bauge, isang tagumpay na nagpatunay na ang mga leon ng Agincourt ay maaari ring masugatan. Ngayon, sa tag-araw ng 1424, ang muling nabuhay na hukbong ito ay nakatuon sa isang mahalagang target, ang kuta ng Ivry sa timog ng Normandy. Kinubkob nila ang kastilyo, at ang komandanteng Ingles nito, sa pagkakaalam na wala siyang laban, ay gumawa ng isang kasunduan. Nangako siyang susuko kung walang darating na hukbong Ingles para iligtas siya sa ika-15 ng Agosto. Isa itong formal at magiting na hamon. Malinaw ang mensahe: iwanan ang inyong pag-aari at ipakita ang inyong kahinaan o imartsa ang inyong hukbo upang harapin kami sa isang bukas na labanan. Para kay Bedford, walang ibang pagpipilian. Ang mawala ang Ivry ay magiging isang malaking dagok sa dangal ng Inglaterra. Ang pagbabanggaan ay hindi na maiiwasan. Ang mga panganang patibong ay sumasara na. Ang isang hukbo ay kasing lakas lamang ng taong namumuno rito. Nagmamartsa upang iligtas ang Ivry, si John, Duke ng Bedford, isang lalaking pasan ang napakalaking pamana
ng kanyang namatay na kapatid. Laban sa kanya ang mga Maharlika na ang tingin sa tagumpay ay hindi isang estratehikong layunin, kundi isang maluwalhating karapatan mula sa pagkasilang na utang sa kanila. Si Bedford ang lahat ng inaasahan sa isang aristokratang mandirigma noong panahong medieval, ngunit sa ilalim ng kanyang panlabas na anyo ay ang isang isip na malamig at mapanuring pragmatismo. Siya ay hinubog sa gitna ng mga digmaan ng kanyang kapatid. Natutunan ang estratehiya mula sa malupit na realidad ng larangan ng digmaan. Para kay Bedford, ang tagumpay ay hindi isang abstract na konsepto ng karangalan. Ito ay usapin ng kaligtasan. Ang presensya ng mga Ingles sa Pransya ay nakasalalay sa kanyang mga balikat at alam niyang ang isang pagkakamali ay maaaring maging sanhi ng pagkawasak ng lahat. Kaharap niya ay isang istruktura ng pamumuno na nagmula sa alyansa at ambisyon. Ang hukbong Franco-Scottish ay pinamumunuan ng isang konseho ng mga makapangyarihang Maharlika, isang mapanganib na halo ng pagmamalaki at tunggalian. Ang mga pangunahing figura, sina Archibald Douglas at ang Pranses na si Duke ng Alençon, ay kumakatawan sa muling sumisiglang kabalyerya, mayabang at mapangmaliit sa mga ordinaryong sundalong Ingles na nagpahiya sa kanila. Ang sobrang tiwalang ito, ang kanilang pinakamalaking kahinaan. Nakita nila ang mas maliit na hukbo ni Bedford at naalala ang bauge, hindi ang Agincourt. Naniwala sila na ang kanilang mas maraming bilang, lalo na ang kanilang libu-libong armadong men-at-arms, ay gagawa sa tagumpay na isang tiyak na bagay. Kumuha pa sila ng isang pangkat ng mga mersenaryong kabalyerong Lombard para sa isang partikular na layunin. Ang sagasaan at paslangin ang mga longbowmen ng Ingles, ang mga kinasusuklamang arkitekto ng kanilang mga nakaraang pagkatalo. Ang kanilang plano ay simple, mayabang at direktang brutal, isang malawakan at harapan na pagsalakay. Isa itong estratehiyang nagmula sa pagmamalaki, isang paniniwala na ang dugong Maharlika at mabigat na baluti ay sadyang mas mataas kaysa sa disiplina ng mga karaniwang sundalo. Wala silang natutunan. Kung sa tingin nyo ay kapana-panabik ang kwentong ito ng pamumuno at pamana, siguraduhing mag-subscribe sa aming channel upang hindi mo makaligtaan ang isang kwento ng mga pinakamalalaking sigalot sa kasaysayan. Marami pa kaming kwento ng mga kahangahangang labanan na ibabahagi at ikalulugod naming sumali ka sa aming komunidad ng mga mahilig sa kasaysayan nang dumating ang hukbo ni Bedford sa Ivry noong 14 ng Agosto na hanap nilang inabandona na ang kuta. Ang mga komandanteng Franco-Scottish, nang mabalitaan ang kanyang pagdating, ay itinigil ang kanilang pagkubkob sa pag-asang makahanap ng mas paborableng larangan ng digmaan. Natupad ni Bedford ang kanyang tungkulin. Maaari na siyang magdeklara ng tagumpay at bumalik sa kaligtasan. Ngunit alam niyang hindi ito tagumpay. Ang hukbong magkakaalyado ay nasa larangan pa rin, isang balaraw na nakatutok sa kanyang teritoryo. Sinunod ang agresibong pilosopiya ng kanyang kapatid. Gumawa si Bedford ng isang mahalagang desisyon. Hahabulin niya sila. Pipilitin niya ang labanan na malinaw na gusto nila. Nagsimula na ang pagtugis. Ngunit sa paghabol sa kanila, si Bedford ay naglalakad ng diretso sa isang patibong na idinisenyo ng mga magkakaalyado partikular upang kontrahin ang kanyang pinakamalakas na sandata, habang papalapit ang dalawang hukbo sa bayan ng Verneuil. Ang pagkakaiba sa pagitan nila ay naging nakakatakot na malinaw. Ang isa ay dagat ng mga bandilang aristokratiko at mabigat na asero, isang marilag na tanawin ng kabalyerya. Ang isa naman ay mas maliit, mas tahimik na puwersa ng mga sanay na propesyonal, isang hukbo hindi ng mga Maharlika, kundi ng mga ordinaryong tao na may dala ng nag-iisang pinakanakamamatay na sandata sa larangan ng digmaan noong panahong medieval. Ang hukbo ni Bedford ay may bilang na humigit kumulang 9,000 lalaki, halos 1/4 ay mga men-at-arms, ang mga armadong sundalo na bubuo sa kanyang gitna. Ngunit ang tunay na lakas ng kanyang hukbo ay ang pangkat nito, na humigit kumulang 5,000 longbowmen. Ang habambuhay na pagsasanay ay naging dahilan upang maging mga buhay na sandata ang kanilang mga katawan. Ang yew longbow ay isang nakakatakot na gawa ng engineering na may taas na 6 na talampakan at may bigat ng paghila na higit sa 100 libra. Ang isang hukbo ng 5,000 mamamana ay maaaring magpaulan ng 60,000 palaso sa loob lamang ng 1 minuto,
isang nakakatakot at nakakawasak na unos ng kamatayan na kayang pumigil sa pagsugod ng kahit pinakamatatapang na kabalyero. Alam ito ng mga komandanteng Franco-Scottish at kumuha sila ng sarili nilang lihim na sandata upang siguraduhing hindi kailanman magsisimula ang unos na iyon. Ngunit alam ni Bedford na madaling masaktan ang mga mamamana. Umasa siya sa isang taktika na ginawang perpekto ng kanyang kapatid, ang depensa sa lalim. Iniutos niya sa kanyang mga tao na maghanda ng mga pinatulis na tulos, may haba na 6 na talampakan na gawa sa oak at matulis sa magkabilang dulo upang ibaon sa lupa para lumikha ng isang nakamamatay na pansamantalang bakod. At upang protektahan ang kanyang mga gilid at ang kanyang mahalagang baggage train, gumawa siya ng isang mahusay na pormasyon. Iparada niya ang mga karwahe sa isang pader na pormasyon o laager sa likuran na binabantayan ng isang nakalaang puwersa ng mga mamamana. Ang hukbo mismo ay lalaban ng nakatayo, isang solidong bloke ng mga men at arms sa gitna na may 2 malalaking pakpak ng mga mamamana sa bawat panig. Ang kanilang mga linya ay protektado ng mga pinatulis na tulos. Ang hukbong Franco-Scottish ay isang mas dakilang tanawin. May bilang na humigit kumulang 15,000 lalaki. Ang sentro nito ay isang malaking pangkat ng halos 8,000 mabigat na armadong men-at-arms. Ito ang martilyo na balak nilang gamitin upang wasakin ang linya ng mga Ingles. Ang kanilang pangkat ng mga Scottish ay partikular na kilala sa kanilang bagsik sa pagsugod. Bilang suporta sa kanila ay ang kanilang lihim na sandata, isang puwersa ng halos 600 Lombard Heavy Cavalry, mga mersenaryo na kinuha para sa partikular na gawain ng pag-neutralize sa mga mamamanang Ingles. Ang kanilang plano ay para sa mga Lombard na dumaan sa gilid ng mga Ingles habang ang pangunahing pangkat ng mga men-at-arms ay sumusulong, natatama sa mga mahihinang mamamana mula sa gilid at likuran. Ang sikolohiya ng 2 hukbo ay hindi magkakapareho. Ang mga Ingles ay seryoso at tahimik, mas kaunti ang bilang at lumalaban para sa kanilang buhay. Sa kabilang dako ng larangan, ang kampo ng mga magkakaalyado ay maingay at makulay. Nakakita sila ng mas maliit na hukbo ng mga karaniwang tao at naramdaman ang pamilyar na pangmamata. Ang alaala ng kanilang tagumpay sa Bauge ay nagbura sa trauma ng Agincourt. Isang matandang kabalyerong Scottish, habang pinagmamasdan ang mga linya ng Ingles, ay sinasabing nagkomento na lalabanan niya sila kahit na 10 beses pa ang dami ng kanilang mga tao. Ito ay isang espiritu ng mapanghamong katapangan na malapit ng humantong sa kanilang kapahamakan. Ang 2 hukbo ay nakahanay sa ilalim ng mainit na araw ng Agosto na pinaghihiwalay ng isang larangan ng damo at dumi. Sa loob ng 1 oras, walang panig ang gumagalaw, isang tahimik at malupit na standoff. Pagkatapos, isang dagundong ang pumailanlang mula sa mga linya ng Ingles habang sila ay sumusulong sa perpektong ayos, itinatanim ang kanilang mga tulos at hinahamon ang kaaway na sumugod. Sa loob ng isang nakakabahalang oras, 15,000 lalaki ang nakatitig sa 9,000. Naghihintay. Ngunit ang panig na unang kumilos ay hindi ang iniisip nyo. Alam ni Bedford na ang paghihintay ay pabor sa mas malaking hukbo. Kailangan niyang kunin ang inisyatiba. Sa isang hakbang na may matinding tapang, ibinigay niya ang utos na sumulong. Ang kanyang buong hukbo ay dahan-dahang kumilos. Nang may pag-iingat, habang pinananatili ang kanilang perpektong pormasyon, sumulong sila hanggang sa maabot ng kanilang mga palaso ang kalaban, huminto, at ang mga mamamana ay nagsimulang ibaon ang kanilang mga tulos sa matigas na lupa ng tag-araw. Ang hamon ay naibigay na. Ang mga komandante ng magkakaalyado ay hindi na makapaghintay pa. Pinatakbo ng mga kabalyerong Lombard ang kanilang mga kabayo, sinimulan ang kanilang pagsugod patungo sa kanang bahagi ng mga Ingles. Kasabay nito, ang higanteng sentral na pangkat ng mga Pranses at Scottish na men-at-arms ay nagsimula na rin ng kanilang sariling pagsulong, isang dahan-dahang pagguho ng lupa ng makintab na asero. Habang nararating nila ang epektibong distansya, hinila ng mga mamamanang Ingles ang kanilang mga bagting ng busog. Isang utos ang isinigaw, at ang langit ay nagdilim. Ang unang bugso, isang unos ng 5,000 palaso,
ay tumaas sa isang mataas na arko at bumaon sa mga sumusulong na hanay. Gayunpaman, ang kabalyerong Lombard ay nagawang malampasan ang mga tulos at bumangga sa isang pakpak ng mga mamamanang Ingles. Ngunit ang hinarap nila ay hindi mga natatarantang magsasaka, kundi mga sanay na veterano na naglabas ng kanilang sariling mga sandata at lumaban ng may matinding determinasyon. Kasabay nito, ang isa pang puwersa ng kabalyerong Pranses ay umatake sa likuran ng mga Ingles, hindi sa pangunahing linya ng labanan, kundi sa baggage lager. Dito, ang 2,000 mamamana na iniwan bilang mga bantay ay nagpakawala ng impyerno na ginawang isang panik na pagtakas ang kanilang maluwalhating pagsugod. Ngunit sa gitna, ang pangunahing pangyayari ay nagsisimula pa lamang. Ang malaking Franco-Scottish na infantry, matapos matiis ang nagpaparusang unos ng palaso, ay sa wakas ay bumangga sa linya ng mga Ingles na men-at-arms. Ang epekto ay sakuna. Ito ang laban ng gusto ng mga Scots, isang malupit, dikitang bakbakan. Ang linya ng mga Ingles, kahit na mas kakaunti ang bilang, ay nanatiling matatag. Sa loob ng higit 45 minuto, ang dalawang panig ay nagkatayan sa isang kakilakilabot na stalemate. Ang labanan ay naging isang napakalaking gilingan ng karne, at ito ay nakasalalay sa isang napakaselang sitwasyon. At nang magsimulang gumuho ang linya ng mga Ingles, ang labanan ay napagpasyahan hindi ng mga kabalyero sa gitna, kundi ng mga taong walang sinumang umaasa. Sino sa tingin nyo ang may bentahe sa puntong ito? Ang disiplinadong mga tagapagtanggol na Ingles o ang mababangis na sumasalakay na Franco-Scottish? Ipaalam sa amin ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Ang gitna ng labanan ay isang gumagalaw na masa ng sangkatauhan. Si Duke ng Bedford mismo ay nasa gitna nito. Lumalaban ng nakatayo kasama ng kanyang mga tao, ang kanyang presensya ay isang kuta ng katapangan. Ang bigat ng bilang ng mga magkakaalyado ay nagsimulang maramdaman at ang mga Ingles ay dahan-dahan at madugong napapaatras. Ngunit hindi sila sumuko. Ang kanilang disiplina, na hinubog sa loob ng maraming taon ng pangangampanya, ang nagpanatili sa kanila. Ibinigay nila ang lupa ng may pag-aatubili, lumalaban ng may desperadong bagsik na nagmula sa kaalaman na walang pag-atras. Ang simula at galit na momentum ng kanilang pagsugod ay humuhupa na, napalitan ng isang mahirap at malupit na pag-ubos ng lakas. Sa loob ng 2 nakakapanghinayang oras, ang gitna ay nanatili sa madugong stalemate na ito. Ngunit sa mga gilid, may isang hindi pangkaraniwang bagay na nangyayari. Ang mga mamamanang Ingles, matapos wasakin ang mga pagsugod ng kabalyerya at maubos ang kanilang mga palaso, ay hindi umaatras. Ginawa nila ang bagay na hindi inaasahan, matapos maitaboy ang kabalyerong Lombard at dahil ubos na ang kanilang mga palaso. Ang mga longbowmen ay naharap sa isang pagpipilian. Ang sumunod na nangyari ay hindi bahagi ng anumang formal na plano sa labanan. Ito ay isang sandali ng malupit at kusang inisyatiba na magtatakda sa labanan. Kasabay ng isang dagundong, ang 5,000 mamamanang Ingles ay iniwan ang kanilang mga busog, binunot ang kanilang mga protektadong tulos upang gamitin bilang mga krudong pamalo at hinugot ang kanilang mga espada, palakol, at mabibigat na maso. Dahil hindi sila nabibigatan ng mabigat na plate armor na nagpapapagod na sa mga kabalyero sa gitna. Sila ay mabilis, sariwa, at galit. Sumugod sila ng mabilis, hindi sa harap ng bakbakan, kundi sa paligid ng mga gilid nito. Sinalakay nila ang mga gilid at likuran ng mga naghihirap na Franco-Scottish men-at-arms tulad ng isang pangkat ng mga lobo. Ang epekto ay mabilis at sakuna. Ang mga sundalo ng magkakaalyado na nakakandado sa isang desperadong labanan sa harap laban sa infantry ng Ingles ay ganap na hindi handa para sa isang malaking pagsalakay mula sa kanilang mga gilid. Bigla, inaatake na sila mula sa 3 panig ng sabay-sabay. Ang mga mamamanang may magaan na baluti ay dumagsa sa kanila. Ang kanilang mabibigat na maso ay dumudurog sa mga helmet at ang kanilang maiikling espada ay humahanap sa mga mahihinang bahagi ng baluti sa leeg at mga dugtungan. Ang disiplinadong linya ng Franco-Scottish, na pagod na mula sa mga oras ng pakikipaglaban, ay naglaho sa isang serye ng mga desperado at umiikot na pangkat ng paglaban. Nagkaroon ng gulo
Ang Duke ng Alençon ay nadakip. Ang Earl ng Douglas, ang nakakatakot na Tyneman, ay pinatumba at napatay. Ang Earl ng Buchan, Constable ng Pransya, ay nakaranas ng parehong kapalaran. Ang bawat pinuno ay bumagsak. Ang pangkat ng mga Scottish, tapat sa kanilang malupit na reputasyon, ay tumangging umatras. Lumaban sila hanggang sa huling tao, namamatay kung saan sila nakatayo, at halos ganap na nalipol. Nang makita ang kanilang mga pinuno na bumagsak at ang kanilang mga linya na gumuho, ang mga puwersang Pranses ay sumuko. Ang pag-atras ay naging isang malawakan at natatarantang pagtakas. Ang mga Ingles na nararamdaman ang tagumpay ay sumugod at ang labanan ay naging isang massacre. Ito ang isa sa pinakamalupit na sandali ng pagbabago sa kasaysayan. At kung may kilala kang mahilig sa isang kuwento ng dehadong nagwagi, ibahagi ang video na ito sa kanila. Ang kinahinatnan ay isang tanawin ng ganap na pagkatay. Ang larangan ng Verneuil ay naging isang bahay-katayan. Ang hukbong Franco-Scottish ay hindi lang natalo. Ito ay nalipol. Ayon sa makabagong pagtatantiya, ang kanilang nawala ay nasa humigit kumulang 7,000 lalaki, isang sakunang bilang. Sa kabilang banda, ang mga Ingles ay nawalan lamang ng humigit kumulang 1,600. Ito ay isang tagumpay na mas buo at mas mapanira kaysa sa Agincourt. Ang mas maliit at disiplinadong hukbo ni Bedford sa pamamagitan ng mas mahusay na taktika ay ganap na winasak ang isang mas malaki, mas may tiwala sa sarili, at aristokratikong puwersa. Ang tagumpay ay nagpadala ng gulat sa buong Europa. Sa Inglaterra, ito ay ipinagdiwang bilang isang himala. Sa Pransya, ito ay isang pambansang sakuna na nagpalumpo sa layunin ng Dauphin at tila nagpatatag sa hawak ng mga Ingles sa hilagang Pransya ng tuluyan. Ang labanan ay agad nakilala bilang ikalawang Agincourt at sa mabuting dahilan. Ang mga pagkakatulad ay hindi maikakaila, isang mas maliit na hukbong Ingles sa pamamagitan ng mapanirang kapangyarihan ng longbow at ang pagkabigo ng isang sobrang tiwala at aristokratikong pagsugod ay muling dumurog sa isang mas malaking pangkat ng Pranses. Ito ay isa sa pinakamadugong labanan sa buong daang taong digmaan at tiniyak ang rehensiya ng Ingles para sa isa pang quarter ng siglo, isang huling at malupit na alingawngaw ng mga tagumpay ni Henry ang ikalima. Ang labanan ay isang patunay na ang mga hukbo ay hindi lamang mga koleksyon ng mga tao, kundi mga sistema ng taktika, pamumuno at disiplina. Sa Verneuil, ang pagmamalaki ng kabalyerya ay sumugod ng diretso sa malamig at nakamamatay na propesyonalismo ng makinang pandigma ng mga Ingles at ganap na nawasak. Kung gusto mong makakita ng higit pang mga kuwento tungkol sa mga kahangahangang labanan na humubog sa ating mundo, siguraduhing i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. At ipaalam sa amin sa mga komento kung anong bahagi ng kasaysayan ang sa tingin mo ay nararapat na maikuwento susunod.